tayo ng sama-sama. Talaga? Tutulungan mo ba ako, Judy? Hindi mo gusto, hindi ba? Ano? Kasi hindi ka pa nakapunta doon. Kaya madali lang sabihin, Judy. Isa pa, sinabi mo sa amin na ibigay na lang yung mga regalo. Sabihin mo nga, ano bang naitulong mo, Judy? Ayoko makitang tinatrato ng ganun yung mga bata sa harap ng mga tao. Hindi yun maganda. Si Sally ay nagmula din sa isang mayamang pamilya. Hindi niya alam ang nararamdaman ng mga ulila. Walang makakaintindi nito. Dear Mr. Smith, nagagalit po ako sa anak ng mga mayayaman. Pero baka naging kapareho na nila ako ngayon. Miss Abbott! Nandito ako, tumingin ka sa taas! Nagiging luma na itong bubong, kaya inaayos ko to bago dumating ang taglamig. Ang ganda talaga ng tanawin dito sa taas. Kasi po, Kapag pumasok ka sa pinto, diretso sa pasilyo. At mayroon dong kusina sa may bandang kanan. Hintayin mo na lang ako doon at bababa na ako. opo. Sige na, pumasok ka na. Hintayin kita doon. Bababa na ako. Sige na, pumasok ka na. Opo. Itulak mo na lang ang pinto. Ang hari at ang mga tauhan niya ay nagpunta sa bayan. Ang mga tao ay binabate ang damit na suot ng hari. Pero nagsalita ang isang bata at sinabing, ang hari naglalakad ng nakahubad. Naisip ng hari na siya'y nakahubad, na niloloko lang siya ng lalaki, pero hindi niya maring hihinto ang parada. Hindi pa rin nagbabago ito. Tulad pa rin ng dati. Walang pagkakaiba. Nakakahiya ka! Hindi naman kita tinuruang magnakaw! Nakakahiya ka! Ako magnanakaw? Judy! Judy! Judy, naligaw ako babalik! Judy, kumuha tayo ng biskwit! Emily? Halika na, kumuha tayo ng biskwit. Sige na. Salamat sa paghintay mo. Hindi mo na kita mapapasyal dito sa paligid. Ginagamit ng director ang guest room. Maupo ka muna, Judy. Sige na, maupo ka na. Opo. Maraming salamat. Noong isang araw, nung ako'y wala, nagpunta dito si Miss McBride at si Miss Pendleton. Opo. Kaya nga ako nagpunta ngayon dito. Nakakabigla ang punta mo ngayon dito. Alam mo, Miss Judy Abbott, gusto ko talagang ipakita sa mga bata yung eskwelahan nyo. Pakakantayin sila para kumita ng pera? Oo naman, binabayaran sila ng mga tao. Yung mga bata, ang ginagamit nyo para kumita kayo ng pera tulad ng mga baka. Bakit yun ang ginagawa nyo?
Aba, hindi naman sila mga baka. Pero mga bata silang hindi pinalad na magkaroon ng magulang. Oo, mga ulila nga lang sila. Pero bakit hindi mo iniisip ko ang nararamdaman nila? Nasasaktan sila! Pasensya na. Judy? Kasi po, nalaglag lang yung kutsara sa sahig. Ito yung nakalimutan ni Collie na itago. Sa tuwing uutusan ko siya, lagi siyang nakakalimot ng mga bagay. Miss Abbott, alam kong hindi masaya yung mga bata na ginagawa ang ganon. Pero hindi sila maaaring magtagal dito sa bahay ampunan ng habang buhay nila. Hindi magtatagal, kailangan din nilang makisalamuha sa iba. Mali ba ako doon? Hindi, pero... Tinuturuan ko silang huwag matakot sa mga tingin ng mga tao. Hindi naman nila ginustong maging isang ulila. Nagkataon lang na yun ang kanilang kapalaran. Oo, hindi talaga. Pero sa totoo lang, mga ulila nga sila. Sa tingin mo ba, dapat manirahan na lang sila sa isang magulong lugar at iniiwasan ang mga mayayamang tao? Hindi po. Kaya dapat tanggapin nila ang katotohanan. Ang pera na nagmumula doon sa mga mababait na tao. At yung mga pera ding nanggagaling sa mga mayayaman ay walang pagkakaiba. Dahil kailangan din ng mga bata ang pera para sa susunod nilang gagawin sa buhay. Naintindihan mo? Susunod nilang gagawin? Oo. Maaari nila magamit sa paghahanap ng trabaho o kaya pagpasok sa eskwelahan. Kaya nga gusto kong ipakita sa kanila ang eskwelahan nyo. Oo. Miss Lambert! Collie, nakalimutan mo kumatok muna sa pinto. Ay, opo. Pasok ka na, halika, pumasok ka. Nandito po ba si Miss Lambert? Oo. Anong kailangan mo, Collie? Kasi po, Miss Lambert, oras na po para magpunta sa bukid. Ang lahat po ay nagugutom at hinihintay na kayo. Sige na po, kumain na tayo. Halina kayo. Gutom na kami! 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 Mukhang gutom na sila. Sige na po, tayo na po. Tayo na po, Miss Lambert. Pasensya ka na, ha? Meron lang kasi kaming mahalagang pinag-uusapan ng batang ito. Sige na po, umalis na tayo. Miss Lambert, sa ibang araw na lang po ako babalik. Siguro, mas mabuting... Sasama ka sa amin? Ha? Gusto mo? Halika na, sumama ka na sa amin. Collie! Pwede ba akong sumama, Miss Lambert? Oo! Salamat sa paghihintay niyo! Gutom na ba kayo? Tayo na, lakad na! Sige, alis na tayo ngayon! Halika, sumama ka sa amin, Miss Abbott! Miss Lambert, gusto kita makausap sandali. Director! Ito si Miss Judy Abbott mula sa Lincoln Memorial Girls School. Natutuwa ko makilala ka. Ako nga pala ang principal. Kumusta po? Naabala tuloy namin kayo sa party niyo para sa Thanksgiving. Ako mismo, hindi ko gusto ang plano na yan. Pero si Miss Lambert, meron siyang ibang ideya. Director, sandali lang po. Mamaya ko natatanungin si Miss Abbott tungkol dyan pagbalik namin mula sa bukid. Sandali labag. Baka magkakagulo palalo. Karamihan sa miyembro ng committee ay labag sa inyong mga ginagawa, Miss Lambert. Pasensya na, pero hindi na makapaghihintay ang mga bata. Tayo na, at magsipag-awit. Teka muna! Teray, hinda, buko ng papaya, dalay, buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabahi ang sanga, kapos sa palaran, humanap ng iba. Tumahilig na muna kayo. Makinig kayong lahat sa akin. Ngayon, susugurin natin ang taniman na to. Handa na ba kayo? Ano? Kunin nyo ang hinog na mga mansanas.
pero huwag niyong kukunin yung mga maliliit. Humanda na kayo lahat. Ngayon na! Ano? Ano po yung ginagawa nila? Bakit po sila kumukuha ng mga mansanas? O, halika na! Kumuha ka na rin, Judy, ng mansanas. Halika na, sumunod ka na! Ah, ako din? Hindi ko yata magagawa yun. O, baka masira niyo yung puno. Dahan-dahan lang. Paul, tama yung ginagawa mo. At ikaw rin, tama yung ginagawa mo. Oh, hindi! Nagnanakaw din siya ng mga mansanas. Ay, hindi ko alam kung anong nangyayari dito. Miss Lambert, alam niyo po ba kung ano ginagawa niyo? Miss Lambert, si Tommy yung kinakain yung mansanas! Ano mo? Ano ka mo? Ano ba? Oli, nakakahiya ka. Sandali lang, ha? Pakilagay lang ito doon sa basket. Sa basket? Oo, sa basket nga. Ito rin! Oh, ayos ka lang ba? Kasi kailangan nag-iingat ka. Tingnan mo, nahulog na yung mga mansanas. Collie! Oo, nandiyan na ako. Ilalagay ko ba ito sa basket? O sige. Ito na. Meron pang mansanas dito. O sige, o sige. Ay, ang bigat. Hindi! Ano nang gagawin natin? Parating na po yung magbubukid. Kayo pala, Sam, Kelly. Siya nga pala. Kumusta na anak mo? Ayos lang. Pero kasing galing ng mga batang yan. Matatapos na namin ito, maya-maya lang. Batiin niyo sila, mga bata. Kumusta po? Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kayong magmadali. Kapag bumalik kami ng maaga, bibigyan kami ng maraming trabaho ng amo namin. Teka, sandali lang. Collie at Tommy, isolve niyo yung mga kinakain niyo. Kailangan niyong maging matapat. Opo! Napakabait niyo naman pala. Huwag kayong mag-alala. Sa inyo na yan. O sige, mag-ingat kayo lahat. O sige, maaari niyo ng kanin yan. Nagulat ako. Alam ko, mali ang iniisip mo sa amin kanina, Judy. Ang committee namin ay ayaw magbigay ng pera. Gusto nila, puro papasok lang. Ayaw nilang lumalabas ang pera. Kailangan ko lang gawin ito para mabuhay. At kailangan ng mga bata ang makakain. At isang pagkakataong maging masaya sa pagtatrabaho. Kung minsan, wala naman tayo magagawa eh. Sa tuwing tinitimbang ko sila, mas lalo kong nararamdaman yon. Mansanas? Ang sarap-sarap. Tinulungan mo kami. Maraming salamat.
Ang sarap talaga! Oo, tama ka. Oo! Tumigil ka nga, Sally. Inaaksaya mo lang ang oras mo. Huwag mo na silang isipin. Pero, nandito na ako! Oy, Judy! Bakit ba, Sally? May problema? Kailangan bumalik ka dun sa ampunan para imbitahan silang lahat para sa darating na Thanksgiving Day. Pero, inayuan na natin sila. Nakakaya naman na bumalik pa doon. Paano kung sabihin ng mga bata na gusto nilang pumunta? Ibang usapan na yan. Ayos lang yun. Huh? Nasa sayo lang kung maaari mo ba silang tanggapin ng maluwag. Yun ay... Hindi naman sa nagmamalaki ako. Meron din naman akong sinseridad. Hindi ba? Tama ako, Judy? Pasensya na, pero ngayon lang kitang narinig na sumigaw ng ganyan. Siya nga pala, para sa'yo ito. Mansanas, Sally. Saan to galing? Yung mga bata doon sa ampunan ang nagbigay sa akin yan. Ang sarap nga niyan. Judy, ibig mo sabihin? Tama ka, Sally. Pupunta nga silang lahat dito. Kailangan salubungin natin sila. Susubukan ko, Judy. Sige. Tama nga yan, Sally. Para sa'yo, Julia. O ito, saluhin mo. Ako rin, binigyan nila naman sanas. Oo naman. Judy, wala pa yung mga bata. Baka maubos na ang pagkain pagdating nila dito. Una sa lahat, kailangan din nilang kumanta muna. Sisilipin ko sila. Titignan ko kung anong ginagawa nila. Pupunta ba talaga sila? Baka hindi. Huwag kang mag-alala, Sally. Huh? Tingnan nyo, ayun! Parating na sila! Handa na ba kayo, mga bata? Sige na. Tayo na! Tayo na! Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin. Walang anuman po yun, Miss Lambert. Nakatutuwa naman sila. Tatayo sila sa harap ng maraming tao. Naisip ko, dapat maganda ang suot nila. Judy, tingnan mo ako. Magdamag na inayos ito ni Miss Lambert. Bagay ba sa akin ang suot ko? Maganda ba ako? Oo, ang ganda mo. Para kang sa kanila. Ito rin sa akin. Ako, Pogi. Ang suot nila ay mula sa lumang takip ng kama. Tinahi ko yan para sa kanila. Talaga? Ang galing naman. Ang gaganda nilang tignan. Pero ang tagal ko rin inalis yung mga mantsa na nakadikit dyan. Mancha ng ihi? Pinangako niyo po na hindi niyo sasabihin yun, Ay, oo, pasensya ka na. Alam niyo ba, kayong lahat ang pinaka-espesyal na bisita namin ngayong araw na ito. Talaga? Salamat naman. O, anong gagawin niyo, mga bata? Kanta! O Kristiyanong kawal, hayo sa laban. Ang krus ni Jesus ang nasa unan. Si Cristo harangan. Sila ba talaga yung mga batang nakita natin noon? Sila nga. Kukunin ko na yung kahon para sa donasyon. Dear Daddy Longlegs, ang Thanksgiving ay pasasalamat sa Panginoon para sa aming ani. Ang dami naming nakuha ngayong taon.
Natuto talaga kaming mabuhay sa anumang sitwasyon. At nalaman din po namin na mayroong mga tao tulad ni Miss Lambert na pinaglalaban ng mga bata. At nalaman ko rin po na mabait talaga si Sally. Ang saya po talaga ng araw na ito. Gusto ko po talagang pasalamatan ng Panginoon para sa araw na ito. Nagmamahal, Judy Abbott.